Fixers, what is up? This is Tricky. Welcome back. I am back to my YouTube channel. But before anything else, guys, I just want to say thank you. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nag-view nung past video na ginawa ko. It's about creative reporting ideas and it's now 2.2 thousand views and I'm so happy. Oh my gosh, thank you so much. Well, anyways, guys, let us now go back to our topic for today. This is Study with Tricky, episode number 4. Most significant tips to survive online classes. Kamusta yung experience niyo sa online classes, guys? Nasa-stress din ba kayo? Ilang buwan na ba kayong nasa-stress? Kasi ako, simula na nag-start pa lang talaga yung prelims namin, sobrang laki ng naging epekto niya talaga sa habits ko eh. Parang, eto, tingnan nyo na lang tong picture na to. Ayan yung naging proof na nag-start yung online classes. And siguro kasi nung nagsa-start pa lang yung online classes, 'di ba, bago siya sa ating lahat, 'yan yung bagong new normal nating mga estudyante, pati mga teachers, hindi pa natin masyadong gamay yung mga gagawin. And kami nun parang kakasimula pa lang ng araw, sunod-sunod agad yung gagawin. Syempre, 'di ba, iba-iba yung subjects natin. So iba-iba rin yung requirements na kailangan gawin per subject. And kapag sabay-sabay silang binigay, ayun na, start na yun ng gabundok na gawain mo. Parang ayaw mo nang tumayo kasi kailangan mo silang tapusin lahat. And kapag iniisip mo palagi na meron kang kailangang tapusin, nakaka-stress, di ba? Sobrang siyang nakaka-stress. Lalo na kapag minsan ayaw mo pang gumawa, pero merong due date. So, kailangan mo siyang habulin. Kaya nakakalungkot kapag merong mga balita na may mga batang nagpapakamatay dahil sa dala ng stress na online class. Pero alam yun, kahit na marami siyang disadvantages, isipin natin, may isa pa ring advantage ang pagkakaroon ng online class ngayon. And 'di ba, magpasalamat na lang tayo, be thankful na kahit ganito, lumalaban yung mga school natin, nagpapatupad sila ng mga ways kung paano tayo makakapag-cope up sa kabila ng new normal na meron tayo, 'di ba? Huwag natin palagi isipin yung mga negative kasi negative na ngayon nangyayari sa mundo, 'di ba? Isipin niyo na lang kapag sobrang dami or tambak-tambak na yung mga gawain niyo, kapag sunod-sunod na sila, bilisan niyo pa yung paggawa, tapos mag-pray kayo, tapos isipin niyo na matatapos mo rin yan. Isipin mo na pagkatapos mong gawin yan, makakapanood ka na ng Netflix, makakapanood ka na ng Raffy Tulfo in action. Nanonood ka ba nun? So, ito na nga guys, ano ba yung mga general tips ko para sa ating lahat? So, napakarami ng tips actually, pero ginawa ko lang siyang 5 and plus yung bonus tip para mas mabilis niyo maintindihan, mas mabilis kayong ma-inspire. And I know na meron tayong kanya-kanya na paraan para maka-cope up dito sa online class. Pero I just wanna share mine kasi sa sobrang hirap din ng pinagdaanan namin ng prelims kasi nangangapa-ngapa pa rin kami nun, 'di ba? And nakaka-stress din talaga siya, nakita niyo naman. Hanggang ngayon nagagamot pa ako, guys, kasi meron pa siyang mga marks. And hanggang ngayon nakaka-stress pa rin kasi hindi lang talaga online class yung ginagawa ko. Nagtuturo rin ako sa bata, yun ng module nila. Isa sa mga source of income ko this quarantine. Weekdays yung module nila and then weekdays din yung klase namin. Guys, ito na nga, para mabawasan natin yung stress na dinadala natin, I have my first tip. Alam, may malaking epekto yung lugar na pinag-aaralan natin sa kung paano tayo magiging productive sa isang araw. So, kasi halimbawa, yung pinag-aaralan mo din is yung higaan mo. Pagkagising mo, diretso ka na lang sa online class, nakadapa ka pa, 'di ba? Umalis kayo dun sa hinigaan niyo na kasi ang tendency nun is hihilahin ulit kayo ng antok. So, ibig sabihin, matutulog ulit kayo nun imbis na nakagawa na kayo ng ibang mga dapat niyo pang gawin. Maglaan kayo ng specific place kung ang learning style niyo is mas preferred niyo yung tahimik na lugar, 'di ba? Doon kayo pumunta sa tahimik na lugar. And kung gusto niyo naman yung medyo may ingay, makinig kayo ng mga classical na mga music dyan sa YouTube para mas maging helpful siya sa study nyo. Pero kung mas comfortable kayo sa pakikinig sa mga pop songs, sa mga jazz, sa mga recent songs na meron tayo ngayon, dun kayo makinig. Basta hanapin nyo lang yung lugar kung saan kayo makakapag-aral. Wag lang dun sa higaan nyo talaga, guys. Guys, for the second tip, you have to minimize your social interactions. Hindi ko naman sinabing yung
ibang tao kasi, yung ibang estudyante, they wanted to turn off their notifications. Pero I don't recommend that kasi 'di ba, merong mga notification sa Messenger na kailangan mo, sa email mo na importante. So, wag niyo siyang i-turn off. I-minimize niyo lang yung pagbubukas ng screen ng phones niyo kasi tingnan niyo na lang muna kung importante ba yung message. Kung importante siya and then go. Kapag naman hindi, kasi usually kapag ganyan habang may online class, syempre, yung iba mong kaklase niyan magse-send pa yan ng memes, 'di ba, galing sa Facebook, tapos titingnan mo din, tapos matatawa ka hanggang sa tuloy-tuloy na yung chat niyo, hanggang sa magre-reply ka na, ha, 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 tapos may se-send ulit. So, ganyan. So, minimize niyo muna. Tapusin niyo muna yung gagawin niyo bago kayo makipag-interact dun sa kaklase niyo ulit. Mag-sendan kayo ng memes na marami kapag tapos niyo na yung gagawin niyo. So, guys, a third, and this one is the most helpful tip siguro na napansin ko dun sa past month ng online classes namin. So, third tip is to put your schedule on alarm. On alarm, guys. Kasi ako talaga, yung schedule ko, nasa keep notes lang yan. O kaya nasa wallpaper ng phone ko. Pero, kasi 'di ba may online meetings. Yung iba, Google Meet. Kami kasi sa Microsoft Teams. So, sa MS Teams yon. Minsan, kapag may ginagawa ako, minsan nakakalimutan ko yung oras. So, ang tendency is, malate ako ng pasok dun sa online meeting namin. So, ang ginawa ko na lang is, kahit na meron akong keep notes, nilalagay ko pa rin sa alarm. Halimbawa, 15 minutes bago mag-start yung online meeting namin, nagpapa-alarm na ako para makapasok na ako agad. 'Di ba? Bago pa ako ma-late dun sa klase. And then gano'n din yung gawin niyo kasi 'di ba hindi talaga maiiwasan na makalimutan natin minsan sa dami ng mga nakatambak na gawain. So mag-alarm na lang kayo, 15 minutes, 10 minutes bago magsimula yung klase niyo, i-alarm niyo siya. Ako kasi niyan, yung alarm ko guys, meron yan. Sa araw na to, ganitong oras ako gigising, may alarm yan. Tapos after nun, yung alarm naman para sa klase ko ng ganitong oras. Sunod yung alarm sa klase ng ganitong oras. So, lahat sila naka-alarm para ma-alerto ako sa mga dapat na gawin ko pa. Actually, pwede nyo isama sa schedule nyo sa alarm yung ano eh. May kailangan kayong gawin sa ganito o alarm, tapos i-remove nyo na lang kapag tapos na. Ilagay nyo na rin sa alarm nyo yung oras ng pagkain nyo kasi minsan talaga makakalimutan nyo rin yan. Guys, fourth tip, lalo na dun sa mga walang stable connection, yung mga hindi naka-wifi. So, yung mga naglo-load, you have to download and take a photo of everything that you need to do. So, para makatipid ako sa load, kasi wala na rin kaming wifi. Pinaputol na siya ni mama since palagi nag-ML din yung kapatid ko noon. So, ayun, load na lang din kami ngayon. Pero 'di ba, I survived and I'm surviving. And I hope we will survive together. So, ayan guys, ito yung madalas kong ginagawa talaga, tong fourth tip. So, kapag may sinad na yung teacher ko na mga kailangan gawin, pipicturean ko na yun lahat. And then, ang gagawin ko is magsa-search na rin ako agad ng mga related topics na pwede kong makuha para dun sa assignment ko na yon, kasama yung mga references, gagawin ko na siya para isahang search lang, isahang gawaan. Tapos, gagawin ko na yun lahat. Sa susunod na maggagamit ako ng data para na yun sa pagsesend. Ganun na. Isesend ko naman ngayon lahat ng ginawa ko. Isang bagsakan talaga yung ginagawa ko. Kahit na hindi pa due date nung isang activity, halimbawa, nagbigay na 5. Siyempre, halimbawa, 3 lang yung due date nun kinabukasan. Yung 2, I make sure na nagawa ko na rin siya kapag kaya pa ng oras talaga para mas makatipid ako sa paggamit ng data. And guys, alam ko yung iba, kailangan talaga ng maramihang oras para sa online meeting. So, ang gawin nyo na lang is, di ba, halimbawa, nag-load kayo. So, i-divide nyo na lang, i-balance nyo yung paggamit ng gigabyte para dun sa online meetings and yung gigabyte para sa search lang. Kasi, of course, mas damihan yung laan ng oras dun sa para sa online meetings na gigabyte. Kasi yung pagsa-search, guys, alam nyo, may technique dyan eh. Di ba yung mga kaklase nyo, may mga wifi naman yan. May mga beshiwap naman din kayo na merong mga internet connection talaga. Alam nyo, take the time to take the initiative para mag-seek ng help sa kanila. Kasi ngayong pandemic talaga, kailangan lahat tayo nagtutulungan para umangat, 'di ba? Para makaraos. Kasi hindi naman yung makaraos na isa-send na lang yung sagot, guys, ha. Alam ko maraming mga high school students na gumagawa talaga niyan, isa-send na lang yung sagot doon sa GC nila, pero wag ganun. Kasi 'di ba, online class to, guys. So, alam nyo, kahit na sinend doon sa GC nyo sagot, mag-try pa rin kayo sa sarili nyo na sagutan muna siya para matuto din kayo. Kaysa yung aasa na lang kayo dun sa mga sinesend na sagot sa GC, 'di ba? I-try nyo muna sagutan, malay nyo kaya nyo. And to those students naman na merong ganitong stable internet connection,
make it to a point na you are able to help your classmates. 'Di ba? Wag naman na yung magpapabayad pa kayo para lang sa isang search na ginawa nila. Wag naman na ganun. Sana naman, let's do understand each other, 'di ba? Guys, fifth, last tip. So, do schoolworks in advance. Alam mo, wag kayong mag-procrastinate. Pwede naman yon kapag alam mong kaya mong tapusin lahat talaga ng may quality. Pero, kasi mas nakaka-stress yon yung bukas ko na lang gagawin yan kasi kaya ko naman yan tapusin lahat bukas. Why not do it today, 'di ba? Gawin mo na ngayon para bukas wala ka nang gagawin, 'di ba? Bukas ang gagawin mo naman yung para sa ibang subject. Bukas makakapagbasa ka pa ng material ng handout, 'di ba? Na kailangan yung pag-aralan, makakapag-advanced study ka pa. Kaya gawin niyo na yung mga kailangan nyo gawin in advance. Kung kaya nyo gawin sa isang araw ang kalahati, o diba, halimbawa 20 yung kailangan nyo gawin, gawin nyo na yung 10 ngayon, para matapos na, para ipapasa nyo na lang siya. Kasi ako, ganyan din, lalo na kapag yung mga estudyante na addict talaga sa schoolworks, kapag yung gusto-gusto mo na matapos talaga lahat dahil ayaw mong matambakan, kasi pagkapasa mo yan, kinabukasan meron na namang bago. Kagaya namin, nagpasa ka ngayon ng 4, kinabukasan may susunod na 8. O diba? Ganon. Kaya, gumawa na kayo ng gumawa, guys. For my bonus tip, take a break. Yeah, this is very, very, very important para mabawasan yung stress nyo. So, take a break. Sa lahat ng gagawin nyo, kahit na gustong-gusto nyo na tapusin lahat, always remind yourself to take a break. Huwag lahatan kasi masyado mapapagod yung utak natin, guys. Hanggang sa pagtulog mo, iisipin mo na yan. Take a break. Pag oras ng pagtulog, tulog kayo. Pag oras ng pagkain, kain tayo. So, those are my tips, guys, para mabawasan yung stress this online class. Kasi hindi naman talaga lahat yan. Hindi mo mawawala talaga yung stress sa online class, 'di ba? Lalo na tambak-tambak yung mga gawain, 'di ba? Hindi yan talaga may iwasan. So, ang kailangan na lang natin gawin is mabawasan siya. So, at least, mabawasan yung epekto niya sa atin. So, para hindi tayo ma-stress, huwag natin hintayong matambakan pa tayo ng gawain. Kapag may free time tayo, gawin na yung dapat gawin. And also, humanap tayo ng best place para makapag-aral, makapag-concentrate tayo ng maayos. But, always take a break. 10-minute break, guys. Caring-carry na yon para hindi kayo masyadong mapagod, 'di ba? Hindi tayo masyadong ma-stress, kagaya ko, hindi tayo masyadong ma-stress. Kailangan ko rin yan, yung take a break. 'Di ba? Kailangan ko rin yung take a break na yan. Pakibigay din sa akin. Sure. So guys, that's it for today's episode. I hope that you learned some things from me. And if you have some tips to share, please comment it down below para mabasa din ng iba, para makatulong din tayo sa kanila. And thank you for watching, guys. And I hope you were safe this pandemic. Let us all pray. Let us all keep on surviving, and huwag nating hayaan na kainin tayo ng stress na dala ng online classes. #labanan ng stress ng online classes. Thank you, everyone, and please do subscribe on my channel. See you on my next video.